Madali lang naman yan. Ang kailangan lang sa atin, focus lang at tiyaga. Palagi kang yung titingnan mo kung ano ba talaga yung hilig mo. Kasi iba't iba baga ang ng negosyo, iba't iba. Kung ano yung hilig mo, kung ano yung hobby mo, ang iba diyan mahilig sa magkakalikot. Ang iba mahilig mag-farm sa magsasaka. Ang iba naman mahilig mag-buy and sell. Yan, medyo hawig yan sa restaurant. Sa restaurant naman, kasi yan ang siguro yan ang napili ko dahil dati akong kusinero din. Bago ako naging kusinero pala, naging waiter ako. So habang nag-waiter ako sa isang company, sa restaurant, pinag-aaralan ko yung luto ng chef kasi ang una kong intensyon, hindi nga magnegosyo. Kaya lang ako doon sa sweldo ng executive chef. Mataas. Mataas ang sweldo niya. So, ang pinaka doon yung nakilala kong nung panahon namin 4,500 sous chef. Malaki na yon kasi ang mga kusinero noon na 1,500 noong 1991 yan. Pero ngayon medyo mataas na. So yun lang yung una kong intention ko. Ngayon, nakuha ko yung target ko, kusinero, tapos nagkaroon posisyon sa kusina hanggang sa tuloy-tuloy na. Nung nakarating ako dito sa Qatar, empleyado rin lang naman ako sa Al Sultan Hotel. Ngayon, may mga di natin pwedeng hamakin din yung iba, na hamakin ang ibang lahi. Pero gano'n ang nangyayari sa mga Pilipino. Kahit ikaw may alam, dahil ikaw ay Pilipino, diyan ka lang. So, doon ako nagkaroon ng idea. Marunong naman ako, ba't hindi ako magnegosyo? So, naghahanap ako ng pwesto. Una sa pagninegosyo pala, titingin ka ng magandang pwesto. Sa titingnan mo. At papakiramdaman mo rin. Pero bago lahat, siyempre, as a Muslim, hihingi ka ng guide sa Allah subhanahu wa ta'ala. I-guide tayo sa tama. So, ayan, nakakuha nga ako. Yung dati ko sa may, alam niyo ba yun, Ustad? Yung dating restaurant natin. Sa may cornice, yan. Yan nakuha ko. Hanggang pagsimula ko doon, alhamdulillah, 3 months lang. Medyo nakakuha na ako ng konti. Hanggang sa tuloy-tuloy na yon. Anyway, ang naman kasi doon, medyo nakatulong sa akin doon yung mga brothers natin ng mga bagong balik Islam. Tapos yung mga ustad, pinamamalita naman nila. So yun, tuloy-tuloy. Yun ang kailangan kasi. Assalamualaikum. Ang kailangan kasi, 'di ba ngayon na ang social media. Nung magsimula ako sa Pearl Ubero restaurant, ang tumulong talaga sa akin, tao. Kasi hindi naman ako marunong sa Mga kapatid rin natin nagtutulong sa akin. Sila sa Facebook, picture, ganyan lang. Hanggang sa tuloy-tuloy na yan. Pero ang pinaka niyan, kung paano katutulungan ng mga tauhan mo. Mga tauhan mo, yung kusinero mo, waiter mo, kung paano mo sila papakisamahan. Vice versa ba? Magtutulungan kayo. Kasi iyan ang sa isang negosyo. Pag magkakasundo kayo, wala kang problema. Sa negosyo naman, ng mga pamamaraan sa pagninegosyo. Kasi lahat naman yan may mga presyo eh. Yung mga raw materials mo, babantayan mo. Kung paano mo siya dadagdagan. Pero ang pinaka-importante doon, hindi tayo kasi natutunan ko to sa rin sa ustad natin sa Qatar, nagtuturo sa atin sa Sharia law. Iyon ang binabasihan natin. Hindi tayo pwede mag-presyo ng mataas. Yung kailangan mabawi, makuha mo lang yung tamang
inaasahan mong negosyo na para sa atin. Ngayon, ano pa ba ang ano? Pero kung ang advice ko sa inyo, mas maganda pa ang namamasukan kaysa ikaw yung naninegosyo. Masakit sa ulo. Masakit sa ulo. Tulad din ng mga ustad, may mga obligasyon. Ang may-ari ng negosyo, may mga obligasyon yan. May obligasyon sa mga tauhan. Kung anong problema nila sa bahay, pag nalaman mo, kailangan mo silang pakialaman, tulungan, kung kaya. At hindi ka pwedeng hindi pumasok kahit may sakit ka. Ang mga ordinaryo staff, pwedeng mag-absent. May kunting sakit lang, pwede naman ipasok. Ano na yan? Excuse na yan. Tulad ng mga ustad, hindi sila pwedeng magliban kasi may obligasyon sila. Mabigatin ang obligasyon nila. Kaya, para parehas lang kami ng nagninegosyo ka, may-ari ka ng negosyo, at nagtuturo ka, parehas lang yan. Doon sa mga ano pala, sa ano ba yung mga sasabihin ko pang iba? Pwedeng i-entertain natin yung mga questions ng mga brothers para doon ibabase yung... Sana, masagot ko ng tama. Mahina talaga ako sa explanation. Sana kung nandito yung misis ko, siya pinapaharap ko sa ganito. Yung interview nga sa Philippine Embassy, ako na-interview, sabi ko si misis na lang. Kasi magaling ang misis ko talaga. Kilala ni bro, ano yan? Kilala niya. So okay naman siguro kung may tatanong kayo, baka doon ako ano. Sige, men. Bismillah. O, sinong gusto dyan? Aran. Assalamualaikum po. Bro. Salam. Nabanggit niyo po kanina na parang sabi niyo, kung ano yung hilig mo, ano nang i-follow mo. Para sa akin, nag-a-aspire ako na mag-business, pero hindi ko pa natutuklasan yung skill ko. At saka ano yung gusto kong ano. Paano nyo payamaan yun? Parang Ma-discover? parang gusto mo siya pumasok sa business pero nagugulo ka, ano bang papasokin ko, ganito. Ano po yung pwede yung advice sa mga ganun? Baka hindi niya alam eh. Kung magulo yung anong gusto niya pakukan na business. Sa ano naman, maano kita, sa ganyang una, ano ba ang trabaho mo? Happy ka ba sa trabaho mo? Ano ang ginagawa sa pinagtatrabahoan mo yan na gusto mo? Pwede mo siyang kopyahin. Pwede mo siyang gawing negosyo mo. Kung sa expert pa, Wala naman kasing expert pag hindi ka ginabayan ng at hindi ka binigyan ng yung sabi sa atin kadar kasi. Kadar ang inaasahan natin. Magsusubok tayo kasi habang buhay habang buhay daw ay sige lang, struggle. Wag lang tayong mawala sa tulad sa atin dito. Wag lang tayong mawala sa aral sa Islam. Yan ang importante. Yung iba, kung meron kayong katanungan, yung sabi ko sa kanila kanina, bro, yung utak minsan, doon pa lang talo na. No? Ano yung talagang, kasi magdadalawang isip ka na, malulugi ako, bakit ko itutuloy ito, maganda naman yung sahod ko. Ano po yung talagang nag-push sa inyo na talagang magpapatuloy sa pagnenegosyo? Pag pag takot ka, natural naman na may takot ka. Pero, siyempre, iyon ang may target ka. Pero kung mas titimbangin mo, kung nalalamang yung alanganin ka, huwag ka nang tumuloy. Kahit na ako, may takot din ako. Nung nagsimula ako, may takot din ako. Paano kung hindi ko maano to? Pero, iyan nga sinasabi ko na tututukan mo talaga. Ibibigay mo lahat yung kakayahan mo doon, yung best mo doon. So, iyon lang ang masasabi ko roon. So, hindi naman kayo nagdalawang isip, bro, na kung ano yung sasabihin ng tao sa inyo, iniwan niya yung trabaho para lang... Mayroon nagsabi sa akin. Mayroon nagsabi sa akin na maganda naman na yung sweldo mo roon, ba't ka umalis? Hindi ko man pwedeng sabihin na kaya ako umalis doon. Pero sasabihin ko sa inyo bilang mga brothers natin, hindi naman yan siguro. Kaya ako umalis doon, talagang ginagamit lang tayo.
Iba ang tingin sa atin ng ibang lahi. Iba ang tingin sa atin. So, kailangan talaga ipakita rin natin na bilang Pilipino, bigyan naman tayo ng respeto, di ba? Yun ang kailangan naman natin. Kaya ako nag-resign, pero nag-usap kami, sino may mga asawa na rito, mga binata. Ang importante, binata, yung ang importante kasi, kayong mag-asawa, nag-uusap kayo. Pag-uusapan nyo yan. Kung saan kayo nag-agree, ituloy nyo. Khalid. Kasi sinasabi nga sa Islam na ang babae dapat sumusunod lang sa atin. Pero importante pa rin ang advice ng babae. Oh. At sa Islam, ang may hawak ng pera ang lalaki. Siya ang mag-ano ng budget, di ba? Ako hindi. Pinapahawakan ko 'yung sa misis ko, pero sinasabi ko sa kanya, ito lang ang gagastusin natin. Mahusay naman ang misis ko. Pag nakakuha kayo ng babaeng mahusay sa humawak ng pera, yan, sigurado asinso kayo. At sa negosyo pala, huwag kayong, pag nakita nyo ng malaki ang kita, sige lang gastos, sige lang gastos. Pero, gumastos man kayo sa tulong, walang problema yon. Kasi, bumagsak ka man, naisip mo, naitulong ko naman yung pera. Pero yung kung gumastos ka ng gastos sa luho, sayang yung pera ko, napunta sa wala. Pero kung itinulong mo ng itinulong, ay, siguro ang kapalaran ko eh. Maganda na ang buhay ko eh. Kaso, tinulong ko naman ng tulong, hindi ko alam na ganito mangyari sa buhay ko, hindi ka magsisisi, di ba? Kasi alam mo na may napuntahan yung ano mo. Pero kung sa luho lang, wala talaga. Malaki ang magiging ano mo sa regret mo sa sarili mo niya. Bro, yung difference ng nagtatrabaho kayo dati at yung meron kayo ngayon, at paano nyo ma-describe yung difference niya? Kung pwede natin i-percentage siguro. Yung ano ko, percentage, hindi ang ano ko lang, may bibigay ko lang na ano. Igaya nga kanina, ang sabi ko sa inyo, mahirap ang kalagayan ng nagdinegosyo kaysa sa tauhan lang. Kasi may obligasyon ka eh. Obligasyon mo lahat sila. Sila walang obligasyon. Ang obligasyon nila sila magtrabaho. Pag ayaw nilang pumasok, hindi sila papasok. Pero tayo, kailangan kang pumasok dahil nag-aantay sila. Kailangan kanila. So, ano lang, parehas lang. In terms of income? Maganda ang ano. Maganda ang may sarili kang negosyo. Pero, maganda talaga ang may sarili kang negosyo, lalo't kumikita. Kaya lang, may mga ano yan, may mga circumstances na ano na may iano ka talaga, may isasacrifice ka rin. Biruin mo, kung nagtatrabaho ka ng dito sa Qatar, di ba, 9 hours? 9 hours. Bilang negosyante ka, 24 hours ka. 24 hours ka. Hindi naman yung labo-labong ano. Kaya lang, utak, ang isip mo, isip pa ng isip. Salam. Nag-iisip ka. Inshallah, walang magiging problema at tulad ng mga, sino ba ang inabutan dito ng panahon ng pandemic? Yung pandemic, nandito na kayo ng pandemic. Ayun, malaking problema ng may-ari ng negosyo yan. Kasi, i-monitor mo yung mga tao mo. Mag-iisip ka, papauwiin mo na ba? Papayag ba silang umuwi? Titimbang-timbangin mo. Alhamdulillah, na-manage namin ng maayos yun. At may mga tao na, may mga tao na medyo hindi mo makontrol, binagbawalan ng gobyerno, lalabas at lalabas pa rin. So siya nagiging cause ng problemang lalo. Dito siguro. Dito siguro, bro. Dito po. Dito, isa pa dito. Marami na pala. So, ano pang natin, medyo na ako, pinagpapuwisan ako kahit malamig Sabi ko nga sa inyo, nung nag-aaral ako, hindi ako mapatayo ng teacher ko. Pero, question po. Opo. Yeah, bro. Yung pag-design na to,
yung capital na gagamitin mo pag magninegosyo ka. Parang, paano mo malalaman hindi ako manghihinayang dito na ilalagay ko siya sa negosyo ko? Na mapipirm yung pag-iisip mo doon na, ano ko na to, ilalagay ko na to, hindi na negosyo ko na to. Kasi pag yung normal na hindi siya business-minded na tao, ang naglalaban yung sa sarili niya. May malulugi ako, ano ko ba to? I-push ko ba to o hindi? I-push ko ba to? Hindi na. Kasi may mga ano ka naman, siguro may mga ano ka naman na nakikita ka na negosyo, hawig sa gusto mo, nakikita mo naman yung ano niya, yung maganda ba, nagaganda ka sa kanya, kaya ka nagpaplano at nag-iipon ka ng kapital para sa negosyong yon. So, habang nag-iipon ka para sa ganung negosyo, matitimbang mo na kaya ko to, kaya, nagawa niya nga, kaya ko. So, kunting ano pa, kasi may mga ano naman yan, may mga feasibility study naman yan. Titimbang-timbangin mo yon. Kasi kung banat, ano ka lang, ano ka lang, sige ka lang ng sige, walang mangyayari sa'yo. Kukuha ka pa rin ng mga, siyempre may mga kaibigan ka naman, may magulang ka, may kapatid ka, kukuha ka rin sa kanila ng idea. Hindi ko mo, alam mo na itong ganito. Kukuha ka pa rin ng pangalawang opinion, pangatlong opinion, pang-apat. Pag sinabi nilang positive, o sige, tuloy ka. Para hindi ka kabado masyado. Wala naman kasing kasiguran dito sa mundo eh. Pag ginabayan ka, hingi ka lang talaga ng Sa atin, malaki ang chance natin. Humingi ka lang ng gabay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyan ang sa iyo, anong gusto mo talaga. Mayroon namang humingi tayo sa kanya, gaya nga ng humingi tayo sa kanya, hindi naman niya ibigay dito, sa kabilang buhay pala ibibigay sa atin. Alin pipiliin mo? Alin pipiliin mo? Sa kabilang buhay o dito? O, sa kabilang buhay na lang eh. Akbir! Sa totoo lang naman, bakit tayo nag-aaral dito sa Panar? Sabihin natin, marami namang paaralan dyan, ba't tayo nag-aaral dito? Kasi ang target natin, yung kabilang buhay, hindi natin naisip, bukas patay na tayo eh. So dapat, yun palagi ang iisipin mo. Pero habang nasa ibabaw ka ng mundo, hindi ka pa niya kinukuha, kailangan mo mag-struggle, maghanap buhay ka para mabuhay ka. Dahil ang biyaya ng Allah nasa ibaba, na bago tayo nilalang niya, nandyan na yan. Kaya nga kahit hindi ka humingi sa kanya ng ikabubuhay, nandyan na hanapin, huwag ka lang magpakatamad. Pero mas maganda na yung humingi ka pa rin sa kanya ng gabay na, makuha mo yun. Yan ang paniniwala ko. Bago tayo binuhay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nandyan na ang lahat ng ikabubuhay natin, nandyan na. Inaabuso lang ng iba, inaabuso rin natin. Ang iba sinasayang natin. Yan lang ang masasabi ko. Meron nagsasabi, bro, Ustads, pasensya na. Hindi talaga ako para sa negosyo. Mayroon talagang ganun. Kung saan tayo i-design ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun talaga. So meron talagang ganun? Mayroon talaga. Kasi sabi, kadar nga, di ba? Naniniwala tayo sa kadar. Yan ang paniwala natin, kadar. Kaya lang, Wala na po bang chance i-divert yun? Saan mo i-divert yung kadar? Ito being business-minded. Ay, nasa iyo nga yan eh. Kasi nga nandyan ang biyaya nga eh. Ikaw na lang ang magpupursige sa sarili mo. Ikaw magde-decide noon eh. Ikaw magde-decide noon. You can make someone happy. Ibig sabihin bro, pag tulad ng yung mga kumikita na maganda dito sa Qatar, mas mainam na empleyado na lang kaysa magbi-business. Kung sa tulad sa akin, kasi may mga, actually, sasabihin ko sa inyo ito, may mga tauhan tayo na sakit sa ulo. Tulad nung isa ritong binigyan ko siya ng chance na mag-aral dito, nag-embrace siya, pero sabi ko sa kanila, bawal ang mag-inom. Umiinom siya, kaya ako nagalit sa kanya, pinauwi ko siya. Ang ayoko talaga sa bahay, yung umuwi ka, nakainom ka, yun ayoko. Kasi hindi naman natin siya makontrol, mga Katoliko, di ba? Inaano niya ako. Kaya, tapos, ginagawa niya pa ng problema yung manager, napakabait ng manager. So, pinauwi ko siya. Yun ang yun ang sakit ng ulo ng may negosyo ka, pag may nakuha kang tao na ganyan. Mayroon naman mga tauhan na
Ibigay mo ng konti, ibabalik sa iyo marami. Sige, tulong na, sige, trabaho lang siya, trabaho kahit hindi mo siya bantayan. Mayroon mga ano naman na, itong pinirma kong kontrata, sige, trabahuin ko na to eh. Kasi nag-apply ako ng trabaho eh. Itong in-applyan ko trabaho, trabahuin ko na. Pero mayroong iba na, pag nakita ng kumikita ka, kumikita ng restaurant, nag-aasa ng iba. Hindi nila tinitingnan na may panahon baga na, may panahon na mahina ang kita. May panahon naman na biglaan. Kaya sa negosyong restaurant, yan ang ano sa palagay ko lahat naman ng negosyo ganoon ang nangyayari. Mag-hardware man yan, construction, ano pa. Maraming mga ano diyan, gabain sila yan. Depende yan tulad sa mga poultry. Oh. Mga poultry, may mga nalugi baga diyan. Oh, pero sige lang, manonood ka ng balita sa umaga, yung magandang umaga ba yun sa ano? Yung sa ABS-CBN ba? Doon may mga nag-ano ng negosyo roon, makakuha kayo ng idea doon. Bro, yung negosyo ba dito sa Qatar, mahirap kumpara sa Pilipinas? Mas maganda rito, ang ano nang nakakatakot lang dito, tulad ng magkagera. Pag nagkagera, hindi mo madala yung kaya ang importante, nandoon na tayo sa point na ganun, kung magkagera. Pero ang importante nga, mag-ipon ka na mag-ipon. Kasi kung hindi naman kasi sa atin itong lugar na ito eh. Doon tayo sa Pilipinas. So, hindi naman po in terms of pag-apply bilang isang Pilipino, madali naman po pagka... Ngayon, pwede ka nang magsariling negosyo eh. Ano lang, 25,000 ata. Real, may sarili ka ng... Ikaw na makakapag ano ka na ng sarili mong sponsor. Nag-sponsor ka na rin. Salam. Allahu Akbar. Okay. So bro, specific na question bago sila magtanong. Magkano po yung renta nyo dyan sa? Ay, yan lang ang ano, isa yan sa mabigat na ano rito. Ano yan eh? Kung hindi ako binigyan ng discount dyan, 50,000 yan. Ay, 50,000. Ngayon binigyan ako ng monthly yan. Binigyan ako ng ano lang ata ngayon 49 lang. Ay no, kasi kasali na sponsor. Kasi iba yan, sponsor ko, iba yung may-ari ng building. So ang sponsor mo magbibigay ka pa. Bawi naman yan. Kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo, may calculation yan. Feasibility study yan. Multiply mo yan, multiply, yan ang gagawin mo. Kikwintahin mo, kikita ba talaga? Itong isang talong na ito, binili mo ng piso, magkano mo siya ibebenta? Oh, ayan yan. Kasi yung logistic niyan, ano mo rin, kaya kuha rin siya. Mahirap lang dito talaga yung building. Yung tulad doon sa atin sa luma, medyo mura doon. Talagang alhamdulillah, super alhamdulillah doon. Oo, sa Cornish. Maganda talaga yun. Malakas yun doon eh. Malakas. Dito rin, malakas dito dahil kaya sa medyo malaki, di na siya nagpipila-pila doon. Pila-pila doon. 2 oras bago ka makakain. Siyempre, may inis ka. Pero pinupuntan pa rin tayo. Alhamdulillah. Galing pa actually, ang mga customer natin, galing ng Doha. Ngayon wala ng bikers masyado. Wala na yung mga kaedaran ko. Wala na. Nagsipag-uwian na. So, actually ako nagpaplano na rin akong mag-ano ng Pilipinas. Kaya lang, inaano ko pa yung mga anak ko na sila mag-continuous dyan. Kaya lang iba-iba naman ang gusto nila. Iba naman ang hilig nila. So, inaano ko yung pamangkin ko na isa. Yung pamangkin kong pinagtrabaho ko muna sa labas. Kasi kako, para malaman kung paano ang makisama sa tao. Kasi iba kako yung nilagay kita sa position, tapos iba yung pakikisama mo sa tao. Kailangan may balance mo. So guys, huwag po kayong magdalawang isip. Si bro, medyo busy talaga yan. Pinagbigyan lang tayo. Kaya grab the opportunity sa mga gustong magnegosyo sa future, yung mga challenges na iniisip ninyo sa utak pa lang ninyo. Kasi si bro, ilang years na bro yung ano natin? Ano na yan? 14 years. So
Sa running. Oh, yun yun. Ay, bro. Sir. Sir, bro. Ano to? Paano to? Paano ko sisimulan yung tanong ko? Katulad nyo rin po ako, hindi po ako marunong mag-explain eh. Sige lang bro. Ako, pinagtsagaan nyo eh. May tanong po ako kung alin yung tama dito. Base po sa experience ninyo kasi po na may negosyo po kayo na restaurant. Kailangan po ba kapag mag-i-start tayo ng business natin, full yung idea natin sa business na ipapatayo natin? As in, lahat na na-studyhan na natin lahat, o ganyan, bago natin susubukan? Or Magka-try ka lang. or kahit konti lang yung idea mo sa business yung basta may alam ka lang, tapos pwede mo lang simulan kahit hindi ka sigurado sa Yung iba. business na yun kung papatok pa o hindi. Kasi po sa experience ninyo nung nagsimula po kayo nag-business ng restaurant, alam niyo na po ba lahat ng mga gagawin sa pagre-restaurant or may idea lang kayo ng kalahati pero sinimulan ninyo po? Magandang tanong mo eh. Magandang point yan. Magaling ka pala mag-explain eh. Hindi, ganito yan bro. Hindi ko naman masabi na na alam ko na talaga. Pero kasi, sinabi ko nga sa inyo, nagsimula ako as a waiter. Inano ko ikwento ko sa inyo yung nangyari. Nung nasa probinsya ako, kinuha ako ng panganay kong kapatid kasi nakikita niya ang kamay ko, kalyo na. May kalyo sa trabaho, nagsasaka ako, nagkukupra. Kawawa ka naman no eh. Sama na lang kita doon, ipasok kita ng waiter doon sa pinagtatrabahoan ko. So, pinasok ako. Madaling sabi, sumama naman ako, masunurin akong kapatid. Ngayon, nung tinanggap akong waiter, wala akong experience. Sabi ko doon sa Chinese manager, sir, pag-alis ng kapatid ko, sir, pwede po bang doon ako sa kusina, sa tagahugas lang muna kasi wala naman akong alam sa pag-waiter. Makakabasag lang ako dyan. Sabi sa akin ng Chinese, yung tamad sa likod. Tinanggap ko eh, kasi kaysa man magbasag ako ng magbasag, San linggo. Tapos San linggo, after 1 week pa, 2 linggo, kita ko ng general manager, malinis yung pwesto ko, wala nang ginagawa. Ang gagawa mo dyan, tatayo-tayo ka lang, wala kang ginagawa, tulong ka rito. Labas ako. Linis ako doon. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang sa akin ng general manager. Pag nakikita niya ako doon sa lugar, kasi hindi ko naman talaga inaya na ang pwesto ko, makalat. Nakikita niya ako nakatayo, may hawak akong walis, nakatayo. Ang gagawa mo, tatayo-tayo ka. Tamad-tamad ka. Tulong ka roon. Tulong naman ako. Pagdala ng pagkain, natututo na ako magligpit. Pa-isa-isa. Pero palagi niya akong binabambo talaga. Naggagano ng ko sa hiya, sa mga tao, sa mga staff. Kaya lang, sabi ko, ilang buwan pa lang ako, nandito na ako sa pwestong ito. Okay lang, trabaho basta. Pero ang sulo ko, hindi naman nagdadagdag. Ang trabaho, medyo dagdag lang dahil pag wala akong ginagawa, balik ka doon sa pagtulong sa kabila. Sige lang. Kaya lang nung pinagtitake order na ako ng manager, marami ng mga Pilipino ng ang pinagtatrabaho natin. Chinese siya, pero mga kasama ko mga Pilipino. May nagsabi na sa akin, sino ba ang backer mo? Sabi ba ang backer mo at wala ka pang 1 taon, nandito ka na sa lugar na ito? Sabi ko, anong backer? Kita nyo naman, pag minumura ako ng GM, siya sabi magtamad-tamad ako. Hindi ka ako. Wala akong rito, wala akong backer dito. So hanggang sa, siguro nagugustuhan ako ng mga Chinese o may mga kasing nakagaganang ka ng loob. Yung executive chef, tinuruan akong magawa ng shark fin soup. Pinagluluto niya ako. Sabi niya sa akin, ikaw pag ako naninigarilyo, pag order, meron order, ikaw gawa. Sige, gawa ako. Inabutan naman ako ng GM. Doon ako hinamon ng suntukan sa labas ng GM. Nagmumura ako. Akala mo sino ka? Sabi ko, sir, hindi ako lalaban sa'yo. Sabi ko sa kanya, tinuruan po ako ng chef na pag may order daw at nagninigarilyo siya, lutuin ko to. Tinikman niya niluto ko. Mula noon, hindi na ako pinakialaman. Hanggang sa sila na inalok akong gusto mo mag-abroad. Hindi ko pa alam, bobo naman ako sa English. Abroad, hindi pala lilipat ka ng ibang bansa. Akala ko kung ano lang. Totoo yan. Sinabi, pinakuha sa ako ng
ano ng mga birth certificate, kailangan para makuha ng passport. Bakit ganito? Sabi ko, kailangan pa ng passport. Di sige. May dumating na sa padala ko passport copy ko. Pagka mga ilang buwan, dumating naman yung visa ko. Visa, ano tong bisang ito? Pupunta ka ng Dubai. Dubai. Pinadala ko ng chef na yun sa Dubai. Kaibigan niya. Yun na, doon ako nagsimula nga na tinarget ko yung, hindi ko talaga iniisip na ang target ko nun, paano ako kikita ng malaki. Kasi, yung mga Pilipinong chef, malalaking sweldo. Oh. So, iyon ang nagsimula na, naging inspirasyon ko siya. Kaya nag-ambisyon ako, pinag-aralan ko talagang lahat. So, kaya tanong sa akin ni bro, babalikan ko si bro pala, nakakalimutan ko sagutin siya. Kaya ako bro, nakapagbukas ng ganito na siguro talagang matibay naman ang aking, na talagang kaya ko na dahil iyon ay matagal ko ng experience. Kasi, pinagtiwalaan ka sa kusina. Pero yung hinawakan kong hotel na huli sa Oman, pinadala ko sa Oman. 6 na outlet yon. So iba-ibang mga tauhan mo, mga ibang lahi pa, mga ibang lahi. Kahit wala akong pinag-aralan, na-manage ko naman ng maayos eh. Actually, hindi naman ako sa nagmamalaki, pero ako nakapagbigay ng golden plaque doon sa kanila. Yung company namin na yun ay 19th hotel yun sa Middle East. Meron kaming competition. May mga pinadala silang mga agent na sekreto. Kung inaano yung mga kung sino magaling na hotel, magandang hotel. Yun, ako nakabigay sa amin ng golden plaque. Kaya isa yan kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na mangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Sa ganun na mga sitwasyon, ma-inspire ka naman talaga. So, ibig sabihin, hinubog kayo ng experience niyo? Oo. Depende. Yan talaga. Kung ano man ang tinuturo ng mga supervisor nyo, kuhanin nyo lang, pag-aralin nyo. Aralin nyo ng aralin. Dito, sa FANAR, lalo kami ni Mrs. naging, hindi kami takot na nakakalamang kami. Kasi, tinuruan kami, mayroon akong restaurant dati sa Wakra yun, Ustad, Doon, nagtuturo si Ustad Abdul Qadir ba yun? Ng Sharia law. So, tinitingnan na, ang inaano niya, huwag kayong ng tubo. Dahil pagbabayaran yun sa kabilang buhay. Yung eksakto lang. Pwede kang magbigay ng konti pa kung pwede. Pero huwag mo naman may kalugi mo. Yung tama lang. Kaya, nandyan, marami. Ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandyan na nakakalat, pero may binibigay pa rin siyang guide sa atin. Pero kung hindi ka mag-a-attend sa klase, lahat ng mga programa ng Islamic, lecture nila, wala tayong malala. Kung hindi ako, buti alhamdulillah na hindi na ako nakakapag-attend, dinayo pa ako sa Wakra para matuto. Dinayo talaga ako. Doon ako sabi ko, dinadayo ako rito ng mga ustad na ito nagtanong, ba yung tuturo niyan? Sa Sharia. So habang nakiupo ako, doon ko nalaman na may mga batas pa pala tayo. May mga batas pa sa negosyo. Kaya alhamdulillah. So bro, nasagot ko ba ng tama yung mo? Opo. So kung ganoon po, bro, kailangan pala talaga na buo yung idea mo bago ka magsimula ng isang business na to. Buo yung idea mo patungkol sa business na to bago mo siya simulan. Pero pwede din po ba na yung second option na tanong ko kanina yung pwede din po ba na kahit hindi po yung idea mo sa business na to na papatayuin mo, may kukunting idea ka naman, mga kalahati lang ganyan, pwede mo naman simulan yun. Pero dapat kumuha ka ng kasama mo na talagang experience yun. Kasi mahirap yung mahirap tumulay sa kawayan na wala kang hawakan eh. Wisdom. Mahirap yun, ganun. Dapat may backup po. Dahil kailangan may backup ka. Pwede din po yun, pero dapat may backup ka. Mayroon kang mga kaibigan. Kasi ganito lang yung bro habang bata ka pa naman. habang
kung anong tinatrabaho mo, yan ba ay naayon sa gusto mong maging negosyo mo, pag sumikapan mo, mag-ano ka ng idea doon. Kasi may makukuha kang idea sa mga araw-araw na ginagawa mo. Pero kahit na hindi naman yun ang trabaho mo ngayon, sa ngayon, hindi yan ang trabaho mo, hindi connected sa gusto mong negosyo, mayroon naman tayo mga online na mga makikita mo, may mga nagbibigay dyan ng idea ng negosyo. Kukuha ka lang noon. Huwag mong isipin na, kailangan idea ko. Wala kang ano pa doon, wala kang alam pa sa ganong negosyo gusto mo. So, kukuha ka lang ng idea sa iba. O kaya maghanap ka ng magkakapartner mo na siya ang may idea, ikaw may kapital. Pero sa partnership naman, ano naman yan, medyo kailangan lang magkakaroon ka dalawa lang. Magkaroon man kayo ng 10. Sa atin naman, magkaroon man ng 10 dahil ano naman tayo, trusted naman natin ang bawat isa dahil sa Islam, walang lamangan. Kahit tulog ka, hindi ka pwedeng lamangan dahil ang naglalamang sa yung brother mo, siya magbabayad noon eh. Kaya okay lang. Pero pag ang kapartner mo ay ibang paniniwala, huwag mo nang ituloy. Mas maganda sabihin na natin 99% na mas maganda na ang kapartner mo ay parehas kayo ng paniniwala. Parehas kayo ng paniniwala. Kasi hindi kayo mag-iisipan ng lalamangan ko si ano, lalamangan ko si hindi. Tahimik ka lang. Ano lang. Bismillah. Bro, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nung bago ako sa Qatar, dinala ko ng pinsan ko sa restaurant nyo agad. Oo. Ganon siya ka-effective yung restaurant. Nung bago pa ako, bro, paano nyo na-maintain yung customer na babalik? Paano nyo, ano yung naging strategy nyo? Kasi grabe yung effect ng restaurant nyo. Yan, magandang tanong. Magandang tanong yan. Kasi ang customer natin, nahanap niya yung, may mga customer may hinahanap yan. Tulad sa restaurant, sa mga restaurant, ang hinahanap niya ang ambience ba? Yung lugar, maganda. Pero yung lugar ng natin para bagang sa probinsya lang. Kaya nagustuhan niya ng natin yung restaurant natin doon sa tabing dagat kasi mostly sa mga nagtatrabaho sa atin dito, nasa loob ng building, nasa loob ng construction. So pagpunta nila diyan, parang nasa bahay lang sila. Sa unang nakuha ko ang nila. Nakuha ko ang atensyon nila. Pangalawa, kung bakit ko sila nakuha, mga bata. Pag negosyo mo restaurant, kukuhanan mo yung mga bata, ang loob ng mga bata. Kasi pag nakuha mo yung mga bata, yung magulang noon walang magagawa. Punta tayo doon, gusto kong kumain doon. May pangakit ka. Tapos sa mga matatanda naman, sa mga magulang, sa mga tulad natin, yung lasa ng pagkain. Iyon ang pinaka-importante, lasa ng pagkain. Linis. Ayan. At kailangan iikutin mo rin yung mga customer. Pupuntahan mo sila, kukumustahin mo. Doon ka kukuha sa pagbago ka pa lang, doon ka kukuha ng idea. Ano pa ba ang dadagdag ko rito? Anong ibabawas ko rito? Kasi may mga customer na ayaw niya ng ganito. Masyadong maanghang yung mo. Kaya papaalam mo yun sa waiter, kailangan ang waiter mo, sabihan mo, kukuhanan nyo ang kiliti ng customer natin. Kung ano ang kiliti nila, yun ibibigay mo. O, gano'n ang ginawa ko. Pero talaga ang strategy ko, mahilig kasi ako sa bata. Biruin mo, meron akong customer na taga-Misaid. Malayo yun. Every month yan na pupunta yan, kung minsan 2 ulit yan napunta. Grupo sila, 20 yan. Ang nakuha ko lang doon yung bata, binigyan ko lang ng Dandy ice cream. Oo. Sasabihin ng magulang niya, pag gusto kong kumain ng ice cream. Pupunta pa yun dyan. Oo, sa totoo. Sabi nga ng ano ba ng pagkakaiba ng ice cream ng Dandy lang naman yan? May Dandy naman doon. Hindi niya nakuha. Lagi kaibigan ko yung bata. Oo, yan ang may mga kukuhanin ka lang. Mahilig kasi ako sa bata talaga. So, isa yan. Pag sa restaurant, kukuhanin mo yun sa bata. Ano pa mga negosyante, ang negosyo na Estika, sino ba, may Bicolano ba rito? Ako po. Saan ka sa Bicol? Sa Tabaco Albay. Tabaco. Malayo lang. Ako po, taga-Tiwi. Ang papa ko Albay. Pero mayroon kaming sa Tabaco, sa San Leonardo. Ano ba yung sa may LTO? Nanay ko din po, Bicol. Sa inyo bang tabi? Sa may... Hindi, nagbakasyon ako doon, hindi ko matanda. Kasi
Kasi marami kang baka. Oo, marami akong ano na tatambayan na palingbabakasyon ako. Kasi may inaano akong kung sino ang mahilig sa mga hayop, meron akong farm na bubuksan, isang 4 kalahating hektarya, tapos mayroon akong 3 hektarya na gusto ko ng kambing. Kung mahilig kayo, manok, mag-ano lang ako ng, sabi, 60-40. Kayo magbabantay, ako sa lahat. Ganun ang inaalo ko sana sa mga brother. Maganda po yun. Kasi yun naman kailangan natin. Kasi sa atin, wala na tayo, bawal na sa atin ang baboy. Opo. Ang baka naman, maganda rin sa atin sana ang baka, pero mahal. Pero meron naman po bibilihan yata ng mga sa Batangas po yata ng mga lutuan ng mga baka. Meron. Kaya lang, medyo pag-aalaga, kailangan mo ng malaking lupa niyan. Sa kambing, okay na siguro yun, Ustad. Ano pang negosyo ang Ikaw, bro, ano ba yan? Hindi ko siguro. Bro, isa sa mga napansin ko dun sa restaurant, I think importante din yun. Yung manager ninyo. Isa sa mga magandang yung staffing. Kasi every time na papasok ako doon, talagang entertaining yung manager. Mabait talaga yun siya. Yun nga ang inaano ko palagi kong tinatakot. Sabi ko, nagkakaedad ka na, hindi mo pa kilala ang ating Diyos. Sabi, bata pa naman ako. Sabi ko, hindi mo masasabi yan. Mamaya, bukas, wala na ako. Wag naman po. Sabi ko sa iyo, ayoko ikaw ang mawala. Sasabi ko lang na baka. Tapos sinasabi ko sa iyo, itong paniniwala na ganito. Hindi mo pa rin kami inaano. Kasi sinasabi ko sa mag-attend ka sa Fanar. Kasi pinapadawahan ko rin yun Ay, doon pa pala sa nagpapadawa ako doon. Yung mga sa katargis natin. Nagpapadawa ako doon. Kaya, alhamdulillah, marami rin nag-embrace na ko doon, mga staff. Isa rin sa ko. So, isa sa mga privileges, kapag ikaw yung may-ari, walang magawa yung staff mo. Sabihin mo, pumunta Hindi ko naman saan pinipili. Hindi, nasa kanila talaga yan. Kasi pag kinalapit ka, pag dinala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, magkakaroon ka ng idea. Tulad nga lang isa, iwan ko lang kung kasi may kaibigan naman siya na hindi ko siya napapunta rito. So baka yun ang, alam mo naman, nandyan lang ang ni Iblis, waswas. Yung pong yung restaurant niya, pagkatapos kumain may libreng pakwan. Pag gusto kong kumain ng pakwan, doon ako kumain. Sabihin bro, napansin ko lalo na sa restaurant, yung isa sa nagpaparete ng customer, ibig sabihin yung papabalik-balik ng customer. Yung libreng Una yung customer service na ginagawa ng staff na manager mo. Kasi every time na nakakapasok kami doon, siguro sa isang beses sa isang taon, yung the way siya nakikipag, So, maano talaga yung polite so. Magaling yung manager na yun, Lalo na yung isang pinadala ko sa Doha. Kaya lang umuwi na rin dahil pinauwi na ng asawa niya. Yun ang, kung nandirito yun, kahit na magbanjing-banjing ako, okay lang. Sasabi ko nga, may mga tauhan ako na nakuha na magbanjing-banjing man ako, okay lang. Kung baka nakuha na nila yung loan niya. Nakuha, yung suporta nila sa akin, talagang binigay nila sa akin. Kahit na hindi ako magtanong, kuya, ito na yung may tayo, may ganitong problema. Yun. Ang importante kasi bilang ikaw yung may-ari ng negosyo, may magsasabi sa'yo ng problema. Ang iba kasi itinatago nila yan. May nag-complain na customer, ganito. Kasi may complain na ikaw ang harap, ikaw mismo may-ari ang harap, may complain naman na pwede nang hawakan ng manager lang. May mga concern ka na i-attend mo talaga. Halimbawa, nagsabi na yung customer na ganito, ayaw na ganito. Ikaw na dapat makipag-usap mismo doon sa customer kasi iniisip ng customer, importante pala ako dito. Mismo may-ari na nakipag-usap sa akin. Isa yun sa mga technique namin ni Mrs. Kailangan talaga kung may dumating sa yung problema, kung kaya mong ikaw ang makipag-usap, kausapin mo. Isa yan sa, kumbaga sa yung connection mo sa customer mo, lalong
lalo kayong magiging dikit. Kasi pinahalagaan mo siya. Lahat ng mga ano mo na sa paligid mo, pahalagahan mo. Sino pa? May tanong dyan. At ako yung pinagpapawisan ako rito. Bro, Dorazak, yung si Shaq natin galing pang Saudi Arabia, Tabu. Yung magtatanong ngayon. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum. Nasalamat bro, gusto ko pasalamat sa mga kaalaman na binigay mo sa akin. Sa pag-basis sa pagpapatayo ng negosyo. Ang katanungan lang po ay una sa lahat. Dahil yung negosyo ay paminsan pataas, minsan mababati. So yung unang katanungan po, paano natin haharapin kung halimbawa sa kapanahonan na malulugi, halimbawa, paano natin yung pag-iipunan, paano natin pag-reredihan, halimbawa, pag-iipunan, ilang percent ba yung kailangan, 70 or 100% talaga na dapat natin ipunan doon. Pangalawa, yung business, tulad sinabi ko, paminsan malakas, paminsan mahina. Kapag mahina, ano yung gagawin natin? Kapag mahina, paano natin yung aagapan? Kapag malakas naman, ano naman ang gagawin natin doon? Yung sitwasyon mo. Okay. Unahin ko yung sasabi mo na kung minsan may mahina. Sa restaurant, sa negosyong restaurant naman, tulad dito sa Qatar, may winter dito, may summer, may di ba? Ang summer ang pinaghahandaan namin kasi medyo mahina ang customer dyan. At tatlong klase pala sobrang lamig, kainaman, at mainit. Iyan ang binabalance namin ni Mrs. Binabantay namin yan. Ang sobrang lamig saka ang init, iyan ang talagang medyo mahina. So, kailangan bantayan mo yung mga raw materials mo dyan. Babantayan mo yung order ng mga tao mo. Baka sumobra at mabilasa, tulad ng sipos, madaling masira yan. So, pag gano'n ang panahon, araw-araw kaming nag-ano sa palengke ng isda. Araw-araw. Hindi kami nag-i-stack ng pang 2 araw. Yan ang ginagawa namin. Tapos, pag medyo maganda ang panahon at maganda ang kita, nagtatabi kami. Dahil hindi natin alam, magtatabi ka, kasi hindi natin alam kung kakayanin mo bang mapasweldo ang tao mo sa pagdating ng tagtuyo ang negosyo. Ganun lang ang ginagawa namin. Pero hindi pa naman kami dumating sa iyon lang, ang talagang mahirap lang yung sa pandemic. Talagang nasaid kami noon. Kala ko nga makukulong ako Kasi siyempre, may babayaran kang renta. Kaya lang talagang alhamdulillah, super alhamdulillah. Dahil binayaan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sponsor na pag may kailangan ako sa kapital, huwag ka mag-alala. Sige, bigyan kita. Bayaran mo na lang. Kung kaya mong bayaran mo. Pag hindi, paunti-unti naman. Pero bayaran mo ko unti-unti. Ganun siya. Alhamdulillah. Alhamdulillah talaga yung sponsor ko. Hindi ako yung nag-ano kami sa Philippine Embassy. Mostly sa mga nagninegosyo roon na binireklamo nila yung partner nila, ay yung sponsor nila. Kaya sabi ko, masakit sa akin Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi bakit kako itong sponsor ko pag tagtuyo kami, inaalo kami ng tulong. Ang sabi pa, kung kaya nyo bayaran nyo. Pag hindi, basta nandiyan kayo, tuloy niya negosyo yan. Kasi sa Qatari, ang importante sa kanila pangalan. Yung magbukas ka kahit hindi sila kumikitang masyado. Magbukas ka ang dami, masasabi sa ito, na negosyo, ang dami ng negosyo ni Yung palang iba doon, hindi naman kumikita. Kaya wala sa kanila yung nakukuhanin yung negosyo mo. Pag kumikita na, hindi sila sa ganun. Dahil tamad naman silang ayaw nila ng sakit ng ulo. Hindi sa tamad, ayaw nila ng sakit ng ulo. Kaya ikaw, kung may pera ka, ito nga, sa negosyo ito. Sa negosyo, may pera ka. Anong gagawin mo sa pera? Tingnan mo na lang. Ibang negosyo ka, nakatulong ka pa sa ibang tao. Kumikita ka pa. Yun lang naman ang diyan Ngayon, kung lulukuhin ka,
anong gagawin mo? Siyempre, bibigyan mo naman siya ng katapat nun sa ginawa niya. Kasi pag itinulorit mo yun, magkakasala ka rin. Okay po ba siya? Ano pa? Mayroon pa siyang pangalawang tanong mo, ano yun? Yung lugi. Yung lugi. Wala kasi makakapag ng lugi. Kaya, ang kasagutan doon sa pagkalugi ngayon, sa malulugi ka, ko doon sa isa na kailangan, kung anong tagtuyo, higpitan mo rin ang sinturon mo. Pag kumikita ka, mag-impon ka. Kasi hindi mo alam mga sa susunod na taon, baka biglang may mangyari na naman. Ang tauhan mo, hindi ka maintindihan ng tauhan mo. Kung wala kang kinikita, wala akong pakialam dyan, sabihin sa'yo, wala akong pakialam dyan. May kontrata ako sa'yo. Kailangan ko yung sweldo ko. Iyon yan. Yan ang katotohanan. Hindi ka, mayroong mga tao tulad ng noong may pandemic, yung tauhan natin sa kung bakit ko sinara yun. Hindi ko sila pinauwi. Kinausap ko lang sila, sabi ko, kung maaari, ang sweldo nyo kalahati lang. Kasi sarado naman kako. Yung iba tinanggap. Yung iba nagsalita. So sabi ko, sige, walang problema, di uwi kayo. Ngayon kako, yung kalahati, ipapadala ko sa Pilipinas. Hindi, kumikita na, nangailangan ko ng tauhan. So, nag-message kami na kung sinong gusto bumalik. So, yung pinadalan ko ng kabuuan ng sweldo nila, nagtawag. Baka pwede pa ako magkaroon ng chance. Sabi ko, binigyan mo nga ako ng chance eh. Ikaw pa hindi ko pa, yung si Abdullah. Yung matanda doon sa kinuha na ng anak niya sa Australia yon, kaya wala na. Kaya medyo napilay ako. Nawala na naman yung isa kong chef. Yun ang problema sa negosyo. Kaya yan ang palagi kang may budget sa staff mo. Kahit ikaw wala kang budget sa sarili mo, sa staff mo dapat mayroon ka. Kasi mahirap mong tanggapin yung sasabihin ng staff sa'yo. Kasi pag mababa, pag hindi na kumikita ang restaurant mo, ang loob mo medyo medyo masama na, makarinig ka ng kunting masama. Lalo ka baka mapatulan mo. Mapatulan mo siya. Hindi ka ba nag-iisip? Wala nga negosyo eh. Wala nga kita ang negosyo natin. Sagutin ka pa, wala kang pakialam dyan. Di wala. Kailangan paghandaan mo na yon. Darating pa lang siya, handa ka na sa ganung bagay para hindi ka mapahamak. May timeline po ba yan? Let's say, sabihin, lugi, 2 buwan, 3 buwan. Ano bang doon? Parang benchmark nyo na parang wala pa lang. Actually sa restaurant, ang pinakamataas na 6 na buwan na hindi ka kumita, magdesisyon ka na, isara mo na. Ano mang negosyo? Kaya lang may budget ka dyan na pang 7 months. May pang 7 months kang budget. Pang pasuldo mo, pang mo ba? Pero kung may pera ka naman, magtiyaga ka hanggang 1 taon. Kasi mahirap talagang sa panahon ngayon kasi, madali na. Dahil may mga, na tayo, medium, na tayo. Madali na. Hindi tulad nung panahon namin na salita lang, bula-bulay mo lang customer mo. Nung sa Berot, bula-bula lang nga. Doon lang nagsimula baga ang yung Facebook. Sa Berot, di ba? 2012. Ang telepono noon, wala ka pang nakikita. Tawag-tawag lang. Nung 2012 na, nagsimula nga ako dyan, camera ko pa ang ginagamit ko eh. Kasi pinaplasta ko yan. Pero ngayon, madali na. Dahil pag i-advertise mo yung mo, ikaw na mismo kung magaling ka sa gagawa mo na siya ng para ipakilala mo yung produkto mo. Pero ang kasi, ang restaurant, isa yan sasabihin ko sa inyo na ang restaurant, bihira sa restaurant ang nalulugi. Bihira sa restaurant ang nalulugi. Pero, ang ang pwesto. Yan ang hanapin yung pwesto. Pangalawa, bihira sa restaurant ang nalulugi. Nasa iyo yan. Kung bakit nalulugi ang restaurant, hindi ko hinusgan yung iba, pero kung bakit nalulugi sila, kumikita ng 10, gagastusin yung 5, wala na. Pag may panahon ng tagtuyo, wala kang doon. Siyempre, kailangan tatapalan mo yung kunting pagkukulang doon.
So kung ano yung kita mo, huwag kang gagastos ng sobra doon sa ano mo. Pero sa restaurant, malakas ang ano ko sa restaurant. Sa mga ano naman, sa mga hayop naman, sa mga poultry, kalaban lang naman natin doon, mga sakit, yun lang naman. Piste, o yan, mga piste na yan. So yan lang ang ano ko, farm, 3 lang ang ano ko talaga, 3 lang ang ano kong negosyo. Kasi noong bata pa ako, bago pala nung bata pa ako, may kakulitan ako. Hiningi ko sa papa ko yung isang pinitak. Alam niyo yung pinitak? Sa saka. Yung, halimbawa, ito, may pilapil yan. Yung nasakupan ng isang pilapil na yun, yung pilapil na kwadradong yun, isang pinitak yun. Umani naman yun ng 25 na kaban. Gagawin sa akin ng papa ko. Anong gagawin mo dyan? Bibinata na rin ako. Siguro nag-iisip siya, baka nagbibisyo na to. So sabi ko, ang mama kong kinausap ko, ninegosyo tayo ha, huwag mo sabihin kay papa. Sabi naman ng mama ko, ibigay mo na kasi. Minsan lang siya naman nagtatrabaho dyan eh. Binigay niya. Ngayon, ginawa ko, yung tiya ko, may negosyo rin siyang, buy-in siya ng palay, nag-ano siya ng palay. Kasi magandang panahon, noong panahon, maganda ang negosyong palay kasi nabibili pa ng tama. Yan ang base sa experience ko ha. Ngayon, sinama ko yon. Sabi ko sa tiya ko, kasi pinagtatrabaho niya, pinagbabantayin niya ako sa bilaran. Sabi ko, tiya, meron akong palay doon na 25 na kaban. Ano, ibibenta mo sa akin? Hindi ho. Ano gagawin mo? Ipapatuyuin ko rin at ibibigasin ko. Sige. Maganda yan. Nag-aaral ka pag negosyo ha. Kakaribalin mo ako, sabi ng tiya ko. Sige. Gamitin mo lisensya ko. Di, nagkasundo kami. Nagbabantay ako sa kanya. May suldo pa ako. So, ngayon, sinubukan ko. Yung 25 na kaban na yun, basta sa loob ng 3 buwan, na ano ko na yun, na triple ko yun eh. Kasi hindi ko minumunod. Mama ko lang Tapos, may naiuwi pa akong para sa kain namin na bigas. Sabi ko sa mama ko, kumikita ba ma? Oo, magandang kita. Kaya, nung panahon, maganda rin ang buy and sell ng basta marunong kang tumingin ng palay. Kung ano man produkto, tulad ng mamimili ka ng manok. Kung sino mahilig dyan, mangalakal din ng manok, baboy, wag ng baboy, kambing, stagperela. Yung mga yung gulay, yung mahilig kang, halimbawa, kukuha ka dun sa farm, sa farm, yan madaling trabaho, madaling negosyo. Kaya lang, may mga kunta ka lang sa, halimbawa, kukuha ka sa Baguio, may kunta ka sa Manila, sa Divisoria, di ba? Bagsakan lang. Maraming maano kayong negosyo. Hilig lang talaga kung anong hilig nyo. Huwag kayong mag-ano kung hindi nyo hilig. Kasi malalaglag talaga. May question si mahina daw magpaliwanag. Ang galing niyo po magpaliwanag, sir. Yung tanong ko po, nire-recommend niyo po ba para sa lahat yung pag-business ng restaurant? Bagay po ba sa aming lahat na magpatayo ng... Kumbaga, may possible po ba lahat kami dito na kung pag-aaralan namin yung restaurant, magbi-business ng restaurant, pwede po ba sa amin yun? Sa hilig nga yan bro, sa hilig mo. Hilig mo. Kasi mayroon, kaya nga inano ko na sa inyo inupin ko na sa inyo yung sa manok, sa palay, gaya sa atin may mga programa tayo sa yung mga balik Islam na umuwi ng Pilipinas. May mga ginagawa kaming programa na yung paghahanap buhayan natin lahat. Kasi gaya ko, ang pamilya ko hindi sila sa Islam. Doon na nirespeto kami. Pero hindi ko pa kasi ang kailangan kong ang target ko pa kung bakit ako magnenegosyo sa Pilipinas para may makuha akong ustad man lang na magdadawa doon sa amin. Iyan ang inshallah, iyan ang target ko talaga. Iyan ang target ko. Kasi po, sir, may kaibigan po ako na ustad. Tapos nagbi-business siya ngayon ng restaurant. Sinabi niya po, wala po siyang hilig sa skill na to, yung sa field na to pag-restaurant. Kaso, ang pinapaniwalaan niya lang may hadith. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon siya nagbase. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sheikh, tama niyo po Sheikh kung yung hadith ba ay sahih o dhaif. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kama qala alaihi salam,
Yati, sa mano na Actually, Allahu Akbar. Actually, doon pa lang sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 100% talaga yon. Kasi ganito, bigyan ka ng nanay mo ng 100, humingi ka ng 100, gusto mong bumili ng t-shirt. T-shirt, di ba? Ang halaga ng t-shirt mo ay 100. Eh ngayon, papunta ka rin sa bibilihan mo. Kumakalim yung sikmura mo. Nakakita ka ng masarap na pagkain. Sabi ko, kakain na lang ako. Damit na, makakakuha pa ako ng iba sa ibang panahon, makakahingi pa ako sa mama ko. Una mo yung pagkain, dahil kumakalim ang sikmura mo. Kita mo yung mga sinasabi sa atin ng mga guide sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandyan lang nga, papakinggan mo lang, nasa Quran lahat ang ating guide. Pag binabasa mo yung, ako kasi ang binabasa ko Tagalog, kaya hindi ako may sa Tagalog na Quran. Doon ako kumukuha ng aral pa rin, patuloy ako ng ano. Kaya nga, kaya sinasabi ko nga sa inyo, sa kay Ustad, na mas mapapalad pa yung mga nag-aatin sa inyo kaysa sa akin na nagninegosyo na sinasabing abala ako sa negosyo ko. Kasi kayo, may natututunan kayo. So ngayon, sa negosyo na sinasabi nyo, nasa Quran lahat, di ba? May sinabi pa doon, yung halimbawa na itong, may dalawang magsasaka. Yung isa ay medyo mapagmataas. Yung isa, mapakumbaba siya, di ba? Yung isa na mapagmataas, sinalanta, di ba? Sinalanta siya. Yung isa, hindi, pero maayos siya. So, iyon ang mga doon, mga halimbawa sa Quran na titingnan natin. Susundan natin yon. Lahat naman sa buhay natin na obserbahan nyo, bro, mga brother. Obserbahan nyo. Kung nagbabasa kayo ng Quran, unawain nyo ang Quran. Nandun baga lahat ang nangyayari sa atin sa araw-araw. Nandun lahat. Magre-reflect po tayo dito. Kung titingnan mo, kung alam mo, nabasa mo sa Quran na ito ay para sa ganito, may mga sagot sa problema natin. Nasa Quran lang ang sagot sa mga problema natin. Kung babasahin natin lahat ng unawain natin, lahat nandoon eh. Kaya wala tayong dapat, ba't ka matata? Ang ba't ka matatakot dito sa ibabaw ng lahat naman tayo mawawala eh. Ang pagkagutom nandyan lang yan eh. Nasa iyo yan eh. At darating yan. Tulad ngayon, nangyayari sa atin ngayon na pinaputukan tayo. Ayun, namroblema na naman ako noon. Paano ko papauwin itong mga tauhan ko na wala ng eroplano? Yung pamilya nito, namumroblema na roon. Yun ang nasa isipan ng may-ari. Ewan ko yung iba, pero ako talaga, hindi sa pagbubuhat ng yan nasa isipan ko, sabi ko baka may mabaliw dito. Kaya ako nagkasakit, bro, dahil sa kaisip ng ganon. After 3 days, doon ko naramdaman yung na-stress pala ako sa kaisip ko sa kanila. Pero at least, alhamdulillah, natapos yung putukan na yun. Ganon lang ang gagawin natin kung anong hilig talaga. Pero sa negosyo, yung mga sinasabi ko nga sa inyo, mamili kayo mamili kayo ng manok, mamili kayo ng gulay pero magandang negosyo rin ang buy and sell ka ng mga gulay. May truck ka lang. Simula ka sa isang truck. Kasi may kausap ka naman sa Divisoria. Magkano ang ganito niyan? Kung anong bintahan. Doon ka, hindi ka masyadong mahirapan magtimbang kung ano yung presyo mo dahil pagbili mo pa lang dito, alam mo na kung magkano kikitain mo. Na-estimate mo na yan. Sa mga taga-Raslapan, bro, Abdullah, sa mga taga-Raslapan, yung mga kila bro, meron kayong katanungan, inshallah. Musa? Inshallah, pag-isip-isipan ninyo, alhamdulillah, pinagbigyan tayo ni Bro Abdurazak isang karangalan sa atin na matuto. At open line naman si Bro. Hindi naman siya tumatanggi kung meron tayong gustong. Ang pinaka-bottom line dito, syempre, ina-advise talaga na magnegosyo tayo. Alamin nyo lang kung ano yung passion ninyo. No? Doon sa mga guide, kung gusto ninyong advices, open si Bro sa atin na magtanong tayo sa kanya. Ang pinaka-point lang doon, kailangan lang talaga natin simulan.
Sincero ka lang. Sa anumang bagay, sincero ka. Kasi kung hindi natin sisimulan, imagination yan. Buti matulog ka na lang, marami ka pang Hindi, sa atin bilang magkakaano naman tayo, kaya lang ang iba sa atin hiwa-hiwalay talaga, no. Pero ito pinapaabot ko sa inyo na kami nila bro Adam, mayroon kami sa Tagkawayan. Mayroon kaming inano sa Tagkawayan na lupa. Naghahanap kami kung sino man ang gustong makitira doon, bibigyan namin ng tayuan ng bahay at hanap buhay. Kung sino man ang uuwi na talagang kailangan ng tulong, sa Tagkawayan Quezon. Tagkawayan Quezon. Tagkawayan mo? Tagkawayan. Gusto ko nang lumipot sa Tagkawayan. Hindi, yun naman, ang naman talagang naman. Bro, si Abdul Aziz ba, nagkakaano pa kayo? Si Muhammad? Sayang yung bro, yung sa taga Kindapawan ba yon? Sa Kindapawan, yung nasunugan ba? Natuyo? Sa Mindanao? Mindanao ba yon? Kindapawan, Mindanao. Davao, oo. Wala nang kontak yun. Abdul Aziz. Yung Sagingan. inano ni Adams ng Oo. Yung may sagingan na. Oo. Sagingan? Oo, North Cotabato yan, Kindapawan. North Cotabato. Wala na siya doon. Oh, na ano lang kasi bro, kasi ang doon, pinadala natin ng yun kasi para kako makapagsimula tayo diyan. Hindi na siya nag-contact eh. Nahiya siguro na dahil nalulugi. Ha? Dito na siya sa Luzon. Ba't hindi mo na siya nagko-contact? Oo, ano yan eh. Nagsisimula na naman manghingi. Hindi, wala naman tayong maano doon kung talagang kailangan niya. Wala naman. Oh, mas maganda na yung mas manahin tayo ang hinihingian kaysa tayo ang humihingi. Ibig sabihin, yung doon, yung nag-ano siya ng pang negosyo. Kapital. Oo, ba't hindi siya pumunta kay Bro Adam? Magsama siya doon nang maano siya. may atraso siya. Natural naman yan. Di ba sabi sa atin na alam mo, may utang sa iyo isang tao. Kung hindi mo kayang bayaran, yun nga, sa atin mga brother, huwag kayong mahiya kung may atraso kayo sa kapwa nyo, alam ba, nangutang kayo sa kapwa nyo dahil sa atin maganda eh, pag wala ka talagang wala kang pambayad, quits na lang. Kasi walang problema yon. Magpakita ka. Ganun baga sa atin eh, sa Islam, kasi mas maganda yung nagpapautang ka na na yung bang wala talagang wala siyang kakayahan na magbayad, ibigay mo na lang, di may reward na ang nagpapautang sa'yo, hindi na yung pera ang kailangan mo doon. Sa kabilang buhay ng paghandaan mo. O di ba? Yan ang pinaghahandaan natin. So, ano mo naman ang buhay dito? Ay, sorry. Bro. Nagkasama nga pala kayo bro. Bicol ako. Bicol po kayo. Ang asawa ko, Bulacan niya. Bale, ilang taon na po kayong balik Islam? 2007 ako ang balik Islam. Ha? 8 years. 20 na ba? Absent ako. Sa math, huwag nyo kami tatanungin sa math. Actually, ang naging inspirasyon ko sa Islam, yung isang Egyptian kasi nung nasa Dubai ako, pasaway ako. Hindi ako pasaway na yung abusado, pero marami kasi sa atin sa abroad na inaabuso ng ibang lahi. O kailangan mong ipagtanggol 'yon. So, ayun, sabi sa akin nung Egyptian, hindi ka naman, ang ugali mo naman hindi naman masama. Kasi simula pa lang dito nakikita naman kita, hindi ka naman palaaway. Bakit mo binibili yung mga problema ngayon? Sabi ko sa kanya, inaabuso naman ako yung iba. Ganito lang yan sabi sa akin. Pag Friday, sumama ka sa akin sa masjid. Piloso po pa ako noon. Sabi ko sa kanya, may simbahan kayo, may simbahan kami. Iba ang pangalan ng Diyos mo, iba ang pangalan ng Diyos ko. So, wala tayong pakialaman. Pero sabi niya sa akin, ang ayaw ko nga sa'yo, nakikipag-away ka. O sabi ko sa kanya, ganito na lang yan. Pag nakita mo nakipag-diskusyon ako, sutsutan mo lang ako. O tawagin mo ako sa pangalan ko, alis na ako. Iyon ang sinabi ko sa kanya. Bilang siyempre parang anghel mo na siya na ayaw kanya mapapaaway, ayaw kanya mapapahamak. So, ganun ginawa. Ilang ulit nga ganun ginagawa niya sa akin. Ngayon, na-curious ako, ba't ako papasamahin dito sa masjid nila? Nadaanan ko yung masjid nila.
kita ko nung ginanong ko yung pintuan. Yung talagang isaraulo nga ako eh. Ginanong ko yung pintuan. Nakatuwad sila. Maganda pala akong atakihin ito pagkalaban mo. Kasi nakatalikod silang lahat, walang nakaharap. Sabi ko, pag pinasok pala sila, patay lahat sila. Kasi walang nagbabantay eh. So yun, tatawa-tawa ako. Sabi ko sa kanya, pumunta ako sa inyo eh. Nung nagsasala kayo, tinitingnan ko kayo, nakatalikod kayo, nakatuwad-tuwad kayo, anong gagawa nyo. Ganun ako. Sabi ko yung sa kanya. Tatawa lang siya. Yun naman talaga ang namin, yung ginaid sa amin na pagsasala. Sabi ko, sige. Hanggang sa doon, wala naman kasi ako nakikita doon na nagdadawa sa Dubai eh. Wala din. Sige. Ayun, pinapunta ako rito nakapunta ako rito sa Qatar. Ngayon, isang brother natin na si Abdul Rashid. Kilala mo si Abdul Rashid, Si Lastrella. Kilala mo yung palaging masigasig yan eh. Ngayon, tuwing linggo, binibigyan niya ako ng baboy. Baboy. Sabi ko, hindi ka ba kumakain ng baboy? Ngingiti-ngiti siya. Pero pangatlo, tinanong ko, Noy? Sabi ko sa kanya, kasi ang tatay niya ay Bicol, ang nanay niya ay Bisaya. Noy? Hindi ka ba magsasabi sa akin ng tapat? Ganoon ko dahil di kuya, ganito. Huwag mo sana sasabihin kasi yung game natin galit sa Muslim. Yung game namin sa galit sa Muslim yan. So, nag-embrace ako nag-embrace ako. Matagal na ako nag-embrace sa Islam nung pagdating ko pa lang dito. Nauna ng siguro 2 linggo pa lang ata siya rito. Nag-embrace na ako, kuya, pero lihim lang, hindi ko pinapaalam. Sabi ko, isip-isip ko, nung kasi sa Dubai ako, gusto ko rin, kaso paano? Ano bang ginagawa dyan? Gusto mo, kuya? Oo. Kaya lang kuya, yung asawa mo, problema si ate. Yan, kaya gagawin natin. Nagplanuhan namin. Sabi niya, magbibigay ako sa iyo ng ilagay mo sa higaan niya. Sa higaan niyo, babasahin. Mga 3 araw lang ibibigay ko sa iyo, kuya. Alhamdulillah, isang araw lang. Hindi. Ngayon ko binilagay, kinumagahan, nagtanong ang misis ko. Ito ang totoong daddy. Paano kaya? Akala niya kasi nag-attend kami sa Born Again eh. Born Again, sa Badista, nag-attend kami dito. Kasi naghahanap nga kami ng mapagsasabat. Malayo na simbahan eh. Yung ngayon, nabasa niya. Pagkabasa niya noon, tinanong na ako ng misis ko, sabi ko, okay lang, sige, magtatanong-tanong ako. Kinausap ko na si Abdul Rashid. Ay, okay na yan, kuya, yayain na natin. Sabi niya, paano? Bukas ng umaga tatakas tayo. Maaga tayo sa Panar. Wala kaming dalawang isip talaga. Nagsyada ang misis ko, nagsyada rin. Sabay kami. Alhamdulillah. Tapos nalaman ng mga anak namin, ganun din, rin sila, nagsyada rin sila. Kasi, yan ang paniniwala ni daddy, mami, kayo ang namin, magulang namin kayo. So, kung saan kami mapapaganda, yun ang gusto nyo. Sige. Alhamdulillah. Hindi ako nahirapan sa asawa ko. Hindi tulad ng ibang mga brother natin na nagsasala, pinapatayan ng ilaw. Sinasabuyan ng ihi. Mayroon tayong mga brother na ganyan. Bawal ang baboy, lalong nagluluto sila ng baboy sa bahay nila. Mahirap yun. Alhamdulillah na hindi ko naranasan yun. Hindi natin naranasan. Bilang Muslim, mahirap yan. Marami tayong mga Muslim na pinapahirapan sa atin pag-uwi sa Pilipinas. Kaya kami ni Labro Adam, iyan ang pinaghahandaan namin na pag may mga balik Islam, tapos medyo sa lugar nila, may aatrasan sila sa atin. Alhamdulillah na sana patuloy tayong kumita. Meron tayong kung sino ang mahilig sa inyo mag-alaga ng hayop, pwede tayong magsimula sa Tagkawayan o kaya sa Bicol. Sa Bicol may 2 akong lupa doon na nakatinggalang. Nakatinggalang ang lupa doon. Sa saka naman, kung gusto niyo ng saka, mayroon akong saka rin. Palaisdaan. Kaya lang, kailangan mo talaga ng taon. Hindi mo walang mangyayari sa pera mo. Kailangan mo pa rin ng tao. Kailangan mo pa rin mga katulong. Hindi ka mabubuhay kung wala kang kasama. Kaya kung sino mahilig sa inyo sa magbabalak magnegosyo, nandun na, papatakbuhin nyo lang, kami ang magkakapital eh. Inshallah, nawa, may napulot na tayo. Natuyo na yung pawis ko. Meron tayong napulot na aral, inshallah. Pero continuous po ito. Huwag po kayo mag-alala. Si bro, hindi naman siya mahirap kausapin. Kung meron kayong gustong pinaplanong negosyo,
Huwag kayong mag-alala, meron tayong pwedeng mag-advise sa atin. Naalala ko nga naman ito sa kasi ano eh. Si bro, palagi sa akin to si parang kapatid ko na yan. So inshallah, hopefully hindi na natin kunin yung oras pa ni... Dito na lang ako mag-ano, sasama na ako mag-juma sa inyo nang mag-ano kayo. Kasi doon, pauwi pa ako roon eh. Kaya na bro, maka-lecture ka naman at nang ano pa rin ako. Taga-lecture dito.